Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, napansin ko po yung ating roofing natapos ni Kuya Bok. Ayan. So, ito po yung kinulang kami ng dalawang hardiplex. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na sa amin po talaga sa Ray House Makeover. Hiwalay po talaga ang labor namin sa materyales. Kasi alam naming mahal talaga ang materyales. So, ayaw naman po naming mag-abono o kaya alam niyo yon, yung tipirin yung materials kasi naka-labor materials kami. So sa lahat po talaga ng kontrata namin dito sa Lumina, hiwalay po talaga ang materials tsaka sa labor. Ayan. So natapos na yung ating roofing. Ayan, pati yung ating ceiling okay na. So, kahapon pala, naglagay din sila, nung isang araw, naglagay sila Kuya Jake ng parang sidewalk. Ayan. Ito po kasi, sabi ko nga is, wala rin kaming kakapitan para sa drainage. So, meron tayong tubo na nakaabang dito. Meron din po tayong tubo na nakaabang dito. Ayan. So, yung mga kakapitan po ng gate is tinanggal na rin nila o inuka na nila, sinsil. Ayan, nakasinsil na siya. Ayan po. Bali po ang ginagawa ni Kuya Bok na gate dito is folding. Ayan, gawa ng medyo malapad po ito. So ang pinakabukas kasi syempre aabot na hanggang kalsada. Yung pedestrian gate dito papasok ang yung pedestrian nila papasok ang bukas. Saan siya? Saan yung palo? Dito sa loob. Ayun, saan ba na? Dito. Ayan, so bali ang ginamit po nating bakal dito is pang-frame 2x3. Tapos share ko nga lang po pala sa gawa po namin, hindi po talaga kami gumagamit ng medyo manipis na bakal kasi ayun nga sabi ni Ray, hindi daw po maganda. Kaya medyo parang standard to kasi makapal talaga. Sige, merienda naman na. Isa lang binili mo. Kasya na ba yan sa inyo? Merienda muna. So, bali, ayan po. So, doon nga po pala sa makakapanood ng vlog ko kung interesado po kayong saluhin o magpapagawa din po kayo ng unit, saluhin nyo na po yung kahoy ni ma'am para malinis na po dito. Merienda muna kayo. So ayan po, ito yung nakaraan na hindi po natapos kasi kapos na yung aming materyales. Ayan. So kung mapapansin nyo yung ating pinto tsaka yung bintana, nailipat na rin po siya. Ayan. So ang palo po na punta po dito sa gitna. And explain na rin po namin to kay ma'am kasi yung pinto ni Lumina, kung sa kabilang side po namin, sa loob po ang palo. Pero ito po is nakausap na namin si ma'am na okay na sa kanya na dito yung palo ng pinto, basta palabas. So maganda rin to para ma-hide din yung nakalagay dito na tangke, tsaka yung washing na dito. And then ito po is na welding na. Ayan. Then lalagyan na lang po ng semento yan. So dito po sa loob, nakagawa na rin po sila Kuya Jake ng ating sa lababo, sa kalan, tsaka po sa lababo. Ayan. So sinagad na po natin yan dito wall to wall. Mas maganda talaga sagad kasi mas matibay, mas may kakapitan. Ayan po. So mahaba yung kanilang pinaka kitchen area, ayun, pinaka lababo. So ito po is bird type. Ganyan lang po yung kasama. Ganyan lang po yung bird type. May mga nakaabang na rin po tayong wirings dyan para sa outlets. Ayan. Dito para sa range hood dyan. Hanggang dito pa yan sa taas. Tapos alam ko maglalagay pa rin ng isang outlet doon. Ayan. So pag sinabing bird type, ganito lang po yung itsura. Ayan.
So, dito nakapagtibag na rin. Ayun na po yung nilipat nila na bintana tsaka pinto. So, itong ating bar counter, pagbaba ng ating hagdanan. Ayan. Picturean natin. So, ganyan po siya. Ayan. So, bagong buhos pa lang to. So, ito po meron na siyang mga nakaabang para sa wiring sa ilaw. Ayan. Isa dito. So, may isa rin po yata doon, tsaka isa rin yata dito. Ewan ko lang kung saan bubutasin, na natakpan lang po siguro ng semento. Pero meron din po dyan. Ayan. So, maglalagay din tayo ng outlet dito. Tsaka doon sa may dulo. So, madali lang na po maghabol ng outlet dito gawa ng vertex lang naman siya, wall na ganyan. Madali lang man sinsilin. Mahirap po kasi pag naka-tiles na. So, according kina Kuya Jake, naglinis. Ayan. Maalikabok daw talaga kasi. Ayan. Linis. Ito po yung room dito sa baba. Ayan. Tapos ito po is ipipinish pa po nila yan. Ipipinish pa yan. Then yung ating siguro yung ating outlet doon na lang sa side na yon. Tapos magabang para tayo para sa ilaw. Ayan. So ayusin na lang po muna yan. So, bali, konting setup na lang para sa ating mga outlets, switch. Tapos, kikinisin na lang po ito. Ayan, kikinisin na lang. Ayan po. Ito, kikinisin pa natin to. Ayan. So, ito po, hindi po kasama yung tiling works dito. Kasi dito pa lang po talaga sobrang matrabaho na. So, sa amin po, ang pinaka-bar type, ganyan po. Naka-plastering, naka-flooring, may bar counter, may mga demolition, may lababo, pero kasama na rin po wirings niyan. Lipat pinto, lipat bintana, ayan, kasama po yan. Plastering, pero wala po tayong kisame, tsaka wala po tayong tiles. If ever gusto nila ma'am ipahabol o i-additional yung pagka-tiles po dito, pwede naman. So, if ever papa-tiles nila ma'am ito, backsplash lang tsaka itong countertop, yun po yung papresyohan ni Ray. So, doon po papasok yung mga additional. Kung halimbawa may budget pa, pwede naman pong ipa-tiles. Ayan. So, ang ganda na pong tingnan, diba? Ang linis na niyang tingnan. So, gate na lang po ang kulang. Tapos, may mga ilan na lang po kaming tatapusin sa loob. Ayan. So, siguro ito pwede itong ipahakot. So, ayan. Ipapahakot na naman po ito. Talagang sa renovation, talagang sa paggawa ng extension, kasali po talaga ito kasi wala naman tayong pagtatapo ng iba. Bawal naman po yan itapon kung saan-saan lang. So, ito po yung mga pinagtibagan doon sa loob at saka yung the rest ng lupa natin ang binawas po doon. Ayan. So, sara nyo yung yung bintana sa taas mamaya ha? Oo, maya. Kahit na maya na. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Ayan. So, bali, ito na po yung mga kaganapan. Ayan na, oh. Ito po yung pinto ni Lumina tsaka bintana. Tinanggal na po namin, nilipat po namin sa side extension. Tapos, ito na po yung bar counter. So, maglalagay na lang po kami dito ng abang para sa ilaw tsaka outlet. Ayan.
So, bali ito po is na finish na. Ayan po. So, itong bar counter natin, nasa 45 po ata to. Ayan siya. Tapos, meron po pala kaming dinala na tiles. Ito yung tiles ni ma'am. Ito yung tiles ni ma'am na gagamitin po namin sa may plant box. Ayan. So, 3 piraso lang po ito. Ayan siya. So, dito po yung ating, ayan. So, according kay ma'am, yung ating kalan pala dito, built-in kalan, meron din po siyang pinakapatungan. Ayan. Since maglalagay pa ng tiles dito, kaya ito po isaangat pa ng konti yan. So, ito po yung abang para doon sa hose. Tapos, meron na rin po tayong mga inabang na wirings. Mahal, pabilang ng ano? Mahal. Pabilang ng mga gagamitin na ano, switch tsaka outlet. Pabilang lang para maano. So, dito po yung lababo nila, ma'am. Ayan po yung abang natin ng tubig tsaka ng ating plumbing. Ayan. So, dito maglalagay na po tayo dito ng isang outlet. Ayan. Ito yung sinasabi ko, ma'am, na yung una kasing nabili namin ni Ray na moldura is maliit. Mas alam po ng workers ko na ganito po yung space, ganito yung sukat. So, yung nabili po namin ni Ray, yung kasing available, maliit lang. So, malaki po ang gap doon, kaya pinalitan po namin. Ito, bumili kami. So, ang wala na lang po namin materials is yung pintura para po sa gate. Ito na yung Isa pa dito. Oo, outlet. So, bilangin mo. So, maglalagay ka ng ilaw dito. Receptacle. Meron yan dito. Ayan. Meron tayo dito ng kabang. Meron pa tayo dito. Isa. Ayan. Meron pa tayong isa dito. So, ito, since bar type lang, si Ray na rin po ang maglalagay ng receptacle para po sa lalagyan ng ilaw. So, ganito na po yung itsura ng ating bird type na tawag dito, Athena SF. So, walang tiles, walang kisame, walang pintura. Medyo malaki po talaga ang gastusan, pati rin po sa labor. Marami rin po talaga ang gagawin. Sobrang daming gagawin sa wirings pa lang, sa tubo pa lang. Ayan, ito po naka-plastering. So, sa amin kasama rin po yung pag-waterproofing dito. So, binilihan na rin po namin sila ng waterproofing para po secured yung kanilang pinaka-slab. Walang leaks. Ayan. Mahal, ito, papinish mo na rin to kay Jake. Ito, papinish mo na rin yan. So, bilangin mo kung ilan yung mga gagamitin. So, wala pa kaming pintura na nabili. Ito, ano to? Meron na ditong black, mahal. Black, meron ng black, dalawa. So, kasya na ba to? Gate black, tsaka ano, gold, tsaka ano, white. So, mga ilan pa? 1 litro pa. So, ganito lang po yung pinakagawa namin dito sa unit nila, ma'am. Back and front extension lang po siya. Ayan po. So, dito naman po tayo sa harap. Natapos na rin po nila yung gate. Katulad po na nasabi ko, magsisend up po kayo sa amin ng pinaka-design ng gate. Bahala na po sila rin kung paano po nila yun i-execute. Ayan, ito po is folding po siya. Ayan po. So, ito pipinturahan na lang po namin ito pag malapit na namin siyang i-turn over sa may-ari. So, wala pa kaming drainage. Drainage gagawa din kami. Ayan po. So, ayusin mo na yung folding nito. Ano mo na, sara mo na ulit. So, ito, explain ko lang po kasi malit lang po yung nabili namin moldura. So, ang naabang na po nila is isang ganito. Kasi sanay po kami mag-install ng ganito. Ayan.
So hanggang dito na po yung naabang nila. So maghahabol po kami ng deco stone. Kaya ang ginawa po namin ni Ray is pinigaan na lang po nito. Ayan. So itong gate po natin hindi pa po to kompleto. May ilalagay pa po kami dyan sa gitna. Maglalagay pa rin po kami ng mga tulis-tulis. Ayan. So dito po, kasya naman yung kamay natin dito. Ayan, kasya. Ayan. Tapos ito po yung ating drainage sa labas. Tapos ito po yung ating pedestrian. Dito naman po yung ating kamay. So ito, papasok po yung bukas ng gate. Ganyan po siya. Ayan. Tapos yung deco stone natin, nailagay na rin po lahat. Ayan. Tapos nakagawa na rin po sila ng plant box. So ito, palagyan mo to ng lupa. Palagyan mo ng lupa. So ito na yung ating plant box. So baka pwede na rin po namin yan i-tiles. Picturean lang natin. Ayan, okay na. Maglalagay na lang po tayo ng tubo para sa ating alulod. Ayan. So tatanungin ko rin po pala si ma'am kung ilang ilaw ang ilalagay dito, tsaka kung anong ilaw po ang ilalagay dito. So dito rin po sa may sa may main gate, ay sa may pedestrian gate, naglalagay din po kami ng drainage. Ayan. So picturean natin. Ayan po.